Papalitan ko ngayon ng spark plug kay ADV. Itong Daytona Ignimax Double Iridium. Based dito sa picture niya dito, ang iridium part niya is yung center electrode tsaka yung sa ibabaw na yon. Pero check natin yung actual. Dito rin yung instructions kapag ikakabit mo siya. Mamaya translate natin to sa English. High ignitionability, material 6 times harder, 8 times stronger, temperature resistance, better combustion at high RPM, maximum power and performance, less emission and fuel consumption. Distributor is Daytona Asia. Manufactured in PRC or People's Republic of China. Ito naman yung papalitan ko na matagal ko nang gamit to. Nasa 35,000 kilometers na yung mileage nito. NGK Laser Iridium na made in Japan. Ang iridium dito yung center electrode. Current mileage ni ADV ngayon is 46,071. Nung kinabit ko tong NGK na laser iridium, nasa 10,700 yung mileage niya. Ililink ko din yung vlog nito. Sa 35,000 kilometers na yon, okay yung performance niya. Wala akong naging problema. Wala akong naramdaman na nagmi-misfire, nag-hard start, walang ganun. Tapos maganda yung throttle response niya. Kaya ito, tested ko na talaga to. Maganda talaga yung quality tsaka yung longevity niya tatagal talaga. Pwede pa nga to eh. Kahit pabuti mo siguro hanggang 50k pero 35k pwede na. Check natin syempre yung gap niya. Ito na lang gamitin natin yung 0.88. Yan, sige pa oh. Sige pa yung 0.88. Halos hindi nagbago, walang nabawas na material kahit matagal ko na siyang gamit. Itong mga iridium na spark plugs, hindi yan ginagap, hindi mo pwedeng baguhin yung gap niyan. Nakalagay din naman yan dun sa box nito. Tapos para malaman mo yung gap niya, pagka i-check mo, dito mo titingnan sa code. Yung dash 9 na yan, yan yung gap. Itong 8 naman na to, yan yung kanyang heat range. So, marirecommend ko to, itong NGK na laser iridium. Pasok po sa lahat ng mga 160 ni Honda. Ito namang Daytona, same lang din ang specs kasi nga pang ADV talaga to, or pang 160 ni Honda. Based dun sa code niya, 9 din yung gap, 0.9, tapos 8 yung heat range. So compatible talaga to sa Honda kasi yung stock ganyan din yung coding. Iba lang siguro yung gap ng stock. Pero yung heat range ng stock is 8 din. So i-compare natin yung size. Paras na paras lang sila. At meron lang siya sa dulo na cover. Alisin mo yan kasi ganito yung pasok sa stock. Hindi mo kailangan ito. Mas marami lang yung thread nung sa ibabaw, nung sa may NGK na iridium. Tapos yung iridium material is center electrode, parehas. Pero itong Daytona, meron siya dun sa ibabaw. Tingnan ko makikita natin. Pag hindi kita dito sa camera, picturean ko na lang. Pero kita ko eh, dito, yun o. Hindi kaya ng zoom nitong SLR. Pinicturean ko na lang sa phone ko ng super macro. Ayun, sa dulo na yan. Meron siya. Iridium yung center electrode, tsaka yun. Ang difference niyan sa mga normal na spark plugs, mas matibay kaya mas tatagal siya. Hindi siya basta-basta masusunog kagad or matutunaw yung material pagka iridium. Kaya itong NGK ko, napabot ko ng 35,000 kilometers. Yung stock ko nun, 10,000 lang pinalitan ko na eh. Although wala pa rin naman nararamdaman na problema nun sa stock. So yun yung differences nila. Tapos ito, syempre, testingin ko pa kung okay yung performance. I-update ko kayo. Tingnan natin ang quality ng made in China. Pero highest quality naman ito. Yung materials na pinamanufacture ni Daytona Asia doon sa factory ng China. Mas okay pa rin matest kesa mag-decide ka agad kung okay ba o hindi yung ginagamit mo na product. Gamitin ko lang tong spark plug tool ni ADV. Tapos kabitan natin tong Daytona Iridium spark plug. Gamit akong 10mm tsaka extension. Tapos hand tight lang muna. Yan, dapat na siya, hand tight. Yung higpit naman niya kapag bago, 1/12 of a turn, fraction of a circle. Kapag naman reuse, halimbawa, tinanggal mo, chinek mo, kakabit mo ulit, 1/24 of a turn. Nakalagay din dyan, hindi mo siya pwedeng baguhin yung gap. Translated to English, yung pinakita ko, do not reset the electrode distance, yun nasa itaas. New torque, yung bago, 1/12 of a turn, reuse, 1/24 of a turn. Ayan yung 1/12 of a turn. Pag 24 naman, ito. So, dito tayo sa 1/12 of a turn. Kapraso lang, makapansin nyo. Pitan na natin, kapraso lang kasi 1/12 of a turn. Op, okay na. Tapos kabit ko itong spark plug cap, chinek ko na din, okay naman siya. Malinis yung loob, walang corrosion. Pakabit ko na lang, sukso ko lang to, tapos make sure na lapat. Galaw-galawin ko lang. Kumagat na siya dun sa thread. Dapat na yan. Start natin, natin kung 1 click. 1 click. Parang na-lessen yung vibration ah. Hindi ko alam ah, pero parang na-lessen siya. Siya ganun ka-vibrate ngayon. Pero dahil bago ano. Update ko na lang kayo kapag medyo matagal ko lang nagagamit to.